Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 551. Mag-isa lamang na pumasok si Agnes Fang, ngunit sapat ang kanyang presensya upang magyelo ang buong silid. Ang kanyang tindig ay malamig at matalim, tila ba siya'y reyna na hindi kailanman nasanay na sumalubong ng pagtutol. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay may halong panghahamak at pagmamataas. Isang malinaw na pahiwatig na para sa kanya, walang sinuman sa kwartong iyon ang karapat-dapat pansinin. Sumidhi ang titig ni Andrew Cheng, sinusukat ang babae mula ulo hanggang paa. Sa unang sulyap pa lamang, ramdam na niya ang bugzo ng kapangyarihang bumabalot dito. Nanlaki ang mga mata ni Oliver Lee. Kilala niya ito. Si Agnes Fang, ang panganay na kapatid ni Felix Fang, at isa sa pinakakinatatakutang babae sa larangan ng politika at negosyo. Ang kanyang reputasyon bilang isang walang awang negosyadora at strategist ay matagal nang nauuna kaysa sa kanyang pangalan. Kinurot ng takot ang sikmura ni Mr. Oliver Lee. Hindi lang ang pamilyang Fang ang kanyang kailangang alalahanin, kundi pati na rin ang fiancé ni Agnes, si Siegfried Luo. Ang lalaking ito ang ika-13 sa listahan ng Forbes, may mahigit $60 bilyong na ari-arian, at konektado sa ilan sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa buong China. Isang tao na hindi basta-basta ginagalaw. Alam ni Oliver Lee na isang maling hakbang ay sapat na upang mawalan siya ng lahat, pati na ang sariling buhay. Oliver Lee, ani Agnes, ang tinig ay parang isang utos na hindi pwedeng tutulan, tulungan mo akong palayain ang kapatid ko. Bahagya lamang siyang tumingin sa direksyon ni Felix, tila wala itong pakialam kahit nanginginig pa ito sa hiya at takot. Nanghina si Oliver Lee. Hindi siya handang makipagbuno sa ganitong uri ng kapangyarihan. Lalo pang nagdilim ang kanyang mukha nang maalala niya ang koneksyon ni Agnes sa pamilya Luo. Ang dalawang pamilyang ito, kapag nagsanib puwersa, ay parang agile ang lalamon sa isang sisiw na tulad niya. Ngunit, baka si Andrew Cheng, ang lalaking kaharap niya ngayon, ang tanging may lakas ng loob at kakayahang lumaban sa kanila. Lumamig pa lalo ang boses ni Agnes nang mapansin ang pag-aalinlangan ni Mr. Oliver Lee. Mr. Lee? Ani Agnes? Mababa ngunit puno ng banta ang tinig, tumatanggi ka ba? Kailangan ko pa bang tawagan si Siegfried? Ang simpleng pagbanggit ng pangalan nito ay tila isang sandata. Sanay na si Agnes sa paggamit ng pangalan ni Siegfried Luo, isang salitang kayang magbukas ng mga pintuan at magpatahimik ng mga kalaban. Hindi. Miss Fang, patawad. Nauutal na sagot ni Oliver Lee. Hindi na po kailangang abalahin si Mr. Luo. Tahimik na pinagmasdan ni Andrew Cheng ang eksena, ngunit sa kanyang isipan ay mabilis na umiikot ang mga impormasyon. Siegfried Luo. Sino siya? Malamig na tanong ni Andrew. Napakagatlabi si Oliver bago nagsalita. Mr. Cheng. Ang pamilya Luo ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang angkan sa buong China. Maging ang pamilya Fang ay halos wala sa kanilang tabi. May koneksyon sila sa mga sensitibong sangay ng gobyerno. Hindi natin sila basta pwedeng galitin. Nagmamadaling sumunod si Oliver, tila nagnanais agad tapusin ang sitwasyon. Mr. Cheng, ligtas na po si Madam Marian. Kunin na lang natin si Daniel Kai at umalis na tayo. Tapusin na natin to habang maaga. Ngunit malamig ang tugon ni Andrew. Natatarante ka ba sa pamilyang Luo? Tanong niya, ang kanyang tinig ay parang yelo. Nanginginig si Mr. Oliver Lee, mabilis na tumango. Mr. Cheng. Sinusubukan ko lang iwasan ang malaking gulo. Pero kung iutos nyo, lalaban ako. Kahit pa sa kanila. Hindi sumagot si Andrew. Sa halip, tinitigan niya si Agnes Fang, ang mga mata niya ay singtales ng punyal. Ngayong gabi, sabi ni Andrew Cheng, ang kanyang boses ay puno ng galit at puot, kahit ang hari ng langit ay hindi ako mapipigilan sa pagpaparusa sa kanya. Tumaas ang kilay ni Agnes. Ngayon lamang niya lubos na tinitigan ang lalaki, at may kakaiba siyang napansin. Isang lalaki na tinitingala maging ni Oliver Lee. Sino nga ba ito? Impresibo, sabi niya, bahagyang nakangiti. Si Oliver Lee ng Xiangyang ay yumuyuko sa'yo. Mukhang hindi ka basta-basta, Ginoo. Ngumiti si Andrew, isang ngiting walang init, at walang alinlangang sinagot. Miss Fang, alam mo ba kung ano ang ginawa ng kapatid mo? Napailing si Agnes. Wala akong pakialam. Walang sino man ang pwedeng humawak sa kanya. Ayos lang ako. Sabihin mo lang ang presyo mo. Tumigas ang panga ni Andrew. Ibig mong sabihin, kahit anong kasalanan, pagnanakaw, pagpatay, o kahit pagsunog ng tao, basta may pera, makakulaya na. Ngumiti si Agnes, isang mapanuyang ngiti. 2 milyon. Tapos ang usapan.
Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging madyugo ang gabing ito. Nagbigay siya ng senadoryos. Dalhin si Felix palabas. Ngunit bago pa makagalaw ang kanyang mga tauhan, hinarang sila ng mga tao ni Mr. Oliver Lee. Napatayo si Agnes sa galit. Oliver Lee. Anong ginagawa mo? Nilalabanan mo ang pamilya Fang. Matatag na tumayo si Oliver kahit nanginginig sa loob. Miss Fang, hanggat hindi nagbibigay ng pahintulot si Mr. Cheng, walang makakaalis sa kwartong ito. Kabanata 552. Namayani ang bagsik ni Oliver Lee, at ang bawat salitang binitiwan niya ay tila kidlat na tumama kay Agnes Fang, nakapangangilabot. Sino siya para hamanin ng harapan ng pamilyang Fang? Nasisiraan na ba siya ng bait? Oliver Lee. Baliw ka na ba? Single ni Agnes Fang, halos mapunit ang tinig sa galit. Alam mo ba kung sino ang nilalabanan mo? Ang pamilyang Fang sa Xiangyang ay konektado sa Hongmen. Paanong nagawa mong tumalikod sa amin? Bilang panganay na anak ng pamilya Fang at fiancé ni Siegfried Luo, hindi siya sanay na bastyusan. Pero ang sagot ni Oliver ay malamig, matalim. Miss Fang? Mariing wika niya, patawad. Pero dito sa Xiangyang, ako ang may kapangyarihan. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang kanyang sigaw, at hanggat walang utos si Mr. Cheng, walang sino man ang lalabas dito. Nanlaki ang mga mata ni Agnes Fang sa sukdulang panghahamak. Ang lahat ba ng ito, ay dahil lang sa lalaking ito? Nagngangalit ang kanyang boses ng banta niya kay Andrew Cheng, huling babala ko na to, Mr. Cheng. Ipahinto mo ang mga tao mo, o maghanda ka sa kapalit nito. Ngunit ngumiti lang si Andrew, malamig, mapanlin lang. Miss Fang, nililinlang mo lang ang sarili mo. Sa akin, ang pamilya Fang ay parang alikabok lang sa hangin, walang halaga. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Agnes. Kung yan ang gusto mong kapalaran, ibibigay ko sa'yo. Sigaw niya. Lahat ng tao ko, pasok. Sunod-sunod ang tunog ng mga mabibigat na yapek. Nagsidating ang elite fighters ng pamilyang Fang, nakaitim na martial arts uniform, may pulang sinturon. Mas mabangis, mas malakas kaysa sa mga tauhan ni Felix Fang noon. Parang mabibiyak ang katahimikan sa tensyon. Lahat ay napatigil, walang gustong gumalaw, waring isang maling kilos lang ay paputok ang digmaan. Mr. Cheng? Sambit ni Agnes na may mapanlin lang ng ngiti, handa ka na ba? Sasabihin ko lang, wala pang naglakas loob na salungatin ang pamilyang Fang at nabuhay para ikwento iyon. At doon muling nagsalita si Felix Fang mula sa kanyang wheelchair, may halong pang-uuyam, Andrew Cheng, basura ka. Hintayin mong magmakaawa ka sa harap ko. Mukhang kumbinsido siyang walang laban si Andrew. Ate, Aniya, siguraduhin mong pilayan mo siya. Ipaparado ko siya sa buong Xiangyang bilang babala sa lahat ng mga ngahas tumawid sa akin. Napailing si Agnes, halatang dismayado sa kapatid, pero ang galit sa kanyang mga matay na natiling naglalagablab. Sa lahat ng iyon, tahimik lang si Andrew Cheng. Wala ni Katie Ting nakaba sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Felix, malamig at walang emosyon. Sigurado ka bang makakaalis ka pang buhay? Tanong niya. Tumawa si Felix. Hanggal ka. Akala mo ba, dahil kilala mo si Oliver Lee, may silbi ka na? Sa akin, wala kang kwenta. Pagkatapos ay nilingon si Oliver. Oliver Lee, huling babala. Layuan mo ang hanggal na yan. Malapit na naming kuhanin ang Xiangyang. Ngunit halatang nawawalan na ng pasensya si Mr. Oliver. At si Andrew, mariing nagsalita. Oliver Lee, pilayan mo siya. Walang pag-aalinlangan. Isang malakas na sipa mula kay Oliver Lee, at lumipad palabas ng wheelchair si Felix Fang. Bumagsak ito ng mariin sa sahig. Felix! Sigaw ni Agnes, agad lumapit. At sa sukdulang galit, sinampal niya si Oliver Lee. Paano mo nagawang saktan ang isang miyembro ng pamilyang Fang? Nagpakitang gilas ang mga tauhan nila, handa nang umatake. Ngunit mabilis ang kilos ni Mr. Oliver. Hinawakan niya ang palso ni Agnes, iniikot ito, at inihagis siya sa sahig. Umalis ka sa harapan ko. Sigaw niya, puno ng puot. At doon na tuluyang sumabog ang utos ni Agnes. Atake! Pilayan niyo sila lahat. Magsisimula na sanang ang madugong engkwentro. Ngunit biglang, isang matinis na pag-ispat ng mga gulong ang sumira sa nakabibinging tensyon. Sa isang iglap, 7 hanggang 8 military model na sasakyan ang huminto sa harapan. Isa-isang bumaba ang mga sundalo, may combat gear, armado't handa. Ibaba ang mga armas. Lumuhad sa lupa. Sigaw ng pinuno ng unit. Umalma kayo, at kayo'y papatayin. Kabanata 553.
Nagulantang ang lahat sa biglaang pagdating ng mga armadong sundalo. Napatda ang paligid, tahimik, walang makapagsalita. Nanlamig ang katawan ni na Agnes Fang at Felix Fang, nanginginig sa matinding takot. Napakunot-noo si Agnes, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Mga sundalo. Dito mismo sa Xiangyang. Kahit ang kanilang pamilya, may impluensyang malawak, ay walang ganitong uri ng puwersa. Lalong namutla si Felix, nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang mga sundalo. Ang ganitong kalakasan ay isang beses pa lamang niyang nasaksihan, mula sa pamilyang Luo. Pero ngayon, heto na naman, at para kanino? Para sa lalaking iyon. Hinain siya ng panghihinayang. Sa isip niya, si Andrew Cheng ay isang walang kwentang kriminal, walang halaga. Pero ngayong kaharap niya ang eksenang ito, unti-unting pinapalitan ng takot ang kanyang dating panlalait. Ate, anong gagawin natin? Pautal na tanong ni Felix habang kumakapit sa braso ng kanyang kapatid, ang boses niya'y puno ng panginginig at pagmamakaawa. Laging si Agnes ang kanyang inaasahan tuwing may panganib. Tahimik si Agnes, hindi kumikibo, ang tingin ay matalim na nakatuon kay Andrew Cheng. Sa kabila ng tensyon, pinilit niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Mr. Cheng, aniya sa malamig na tinig, handa ka bang kalabanan ang pamilyang Fang? May koneksyon kami sa Hongmen, isang pandaigdigang organisasyon. Kung pipilitin mo ito, digmaan ang aabutin mo. Isa itong laban na hindi mo kayang ipanalo. May halong pagbabanta ang kanyang tinig, ngunit halatang pilit lamang ang kumpiyansa. Tahimik lamang si Andrew Cheng habang ang paligid ay halos sumabog na sa tensyon, ang mga tauhan ni Oliver Lee, ang kampo ng pamilyang Fang, at ang armadong sundalo ay tila nagbabantang magsalpukan anumang oras. Ngunit sa mata ng sinumang nakakakita, malinaw kung sino ang dehado, ang kampo ng pamilyang Fang. Sa gitna ng lahat ng ito, kalmadong sinindihan ni Andrew Cheng ang kanyang sigarilyo, walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Miss Fang? Aniya habang marahang humihit-hit, paulit-ulit ko nang sinabi, hindi makakaalis ng buhay si Felix Fang. Kahit sino pa ang subukang humadlang. Pagkatapos ay hinaipan niya ang usok ng direkta sa mukha ni Agnes. Isang insulto. Umusok sa galit ang babae. Pagsisisihan mo ito, mariing sambit ni Agnes, ang mga kamao ay nakatikom sa galit. Ngunit ngumisi lang si Andrew. Miss Fang, siguro panahon na para ipaalam mo sa iyong tiyuhin kung sino talaga ako. Tumigas ang ekspresyon ni Agnes. Hindi mo karapat-dapat banggitin ang pangalan niya. Kaya ko itong ayusin ng ako lang. Sa tingin mo ba natatakot ako sa mga sundalong ito? Huwag mong kalimutan, konektado ako kay Siegfried Luo. Sabay hablot sa kanyang telepono. Bahagyang nanginginig ang kamay, dala ng pinaghalong takot at galit. Tumawag siya kay Siegfried Luo, ang kanyang fiancé, at agad na ikinwento ang sitwasyon, sabay diin sa panganib na dala ni Andrew Cheng. Sa mga sandaling iyon, si Siegfried Luo ay nasa isang high-class na pagtitipon sa gitna ng Xiangyang. Napakunot-noo siya sa narinig. May nangahas na suwayan ang pamilyang Fang. Hindi man lang sila natakot. Aniya, bahagyang napangisi. Kagiliw-giliw. Alam nila. Pero wala silang pakialam. Andrew Cheng ang pangalan niya, sagot ni Agnes, mahina ang tinig. Biglang lumamig ang boses ni Siegfried Luo. Hindi nila iginagalang ang pangalan ko. Sino yang Andrew Cheng? Hindi ko rin tiyak. Pero kahit si Oliver Lee, nirerespeto siya, sagot ni Agnes habang muling sinipat si Andrew, ngayon ay may takot at panghihinayang sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Siegfried Luo ang tawag. Dumilim ang kanyang mukha. Hindi nila iginagalang ang pangalan ko. Magbabayad sila. Agad siyang lumakad palayo, patungo sa Guangjin Financial. Inihulog ni Agnes ang telepono sa kanyang bag at muling humarap kay Andrew, ngayon ay may panibagong kumpiyansa. Tapos ka na. Papunta na rito ang fiancé ko, si Siegfried Luo ng pamilyang Luo. Halos mapatalon sa tuwa si Felix. Andrew Cheng. Patay ka na. Bayaw ko si Siegfried Luo. Sa oras na dumating siya, luluhod ka sa harapan namin. Nag-aalalang sumabat si Oliver Lee. Mr. Cheng, ang pamilyang Luo ang kaharap natin. Ngunit nanatiling kalmado si Andrew Cheng, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang lobby. Ang pamilyang Luo, ha? Huwag kayong mag-alala. Inaasahan ko na siya. Baka may mga kasurpresahan tayong masaksihan. Ilang sandali lang ang lumipas, isang Rolls Royce ang huminto sa harapan. Bumukas ang pinto, at lumabas si Siegfried Luo, isang figurang may halong kay-abangan at kapangyarihan sa bawat hakbang. Matikas, elegante, at galit.
Dahan daw ang inalis niya ang kanyang sunglasses, ang tingin ay matalim habang sinusuyod ang paligid. Sino ang naglakas loob na kalabanan ang pamilyang Luo? May nais bang mamatay? Nagsisigawan sa tuwa ang mga tauhan ng magkapatid na Fang. Nariyan na ang kanilang tagapagligtas. Tapos na si Andrew Cheng, iyan ang akala nila. Ngunit walang bakas ng takot sa mukha ni Andrew. Marahan siyang lumingon, isang ngiting tila nanunukso ang lumitaw sa kanyang mga lobby. Ako yun. Biglang napatigil si Siegfried Luo. Para siyang panyana ng tanikala ng alaala. Pamilyar, ang tinig na iyon. Lumapit siya ng ilang hakbang, ngunit bigla siyang huminto. Nanlaki ang kanyang mga mata, na puno ng gulat at pagkabigla. Siya. Nauutal na sabi ni Siegfried Luo, ang boses niya'y halos pabulong, puno ng hindi matukoy na emosyon, takot, gulat, o isang pangamba mula sa nakaraan. Kabanata 554. Biglang naglaho ang kay-abangan ni Siegfried Luo, napalitan ito ng matinding pagkagulat at hindi makapaniwala sa sarili niyang nakikita. Hindi niya inakala, ni sa hinagap, na ang mismong si Andrew Cheng ang makakaharap niya rito sa Xiangjiang. Ito ba ang dahilan kung bakit tumawag si Agnes Fang kanina? Napakunot ang noo niya sa tensyon. Si Agnes Fang, na mahigpit na nakakapit sa braso ni Siegfried Luo, ay nagngingit-ngit. Mahal, buti at dumating ka na. Ang lalaking yan, nilate ang pamilyang Fang at pamilyang Luo. Nagbanta pa na lalapastanganan ang kapatid ko. Napakaangas ng tono niya, tila princess ang sanay na laging nasusunod. Sumunod naman si Felix Fang, mistulang sumusunod sa script. Bayaw. Ipaghiganti mo ako. Sinabi niyang people ayan niya ako. Sabay irap ng matalim kay Andrew Cheng, akala mo'y sigurado ng panalo. Ngunit si Andrew Cheng ay nanatiling kalmado, ang kanyang tindig ay matatag, ang presensya niya ay tahimik ngunit makapangyarihan. Para siyang matigas na halijing hindi matinag ng bagyo. Tahimik lang siyang nakatayo, tila walang balak umatras ni isang hakbang. Ang lahat ay umaasang paputok si Siegfried Luo, na ipapakita ang bangis sa ngalan ng kanyang fiancé at bayaw. Ngunit ang sumunod ay ikinagulat ng lahat. Young Master Cheng. Anong nagdala sa inyo rito? Magalang na tanong ni Siegfried Luo, bahagyang yumuko, habang butil-butil ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Nagkatinginan ang lahat, parang huminto ang oras. Tulalang napatitig si Felix Fang, Young Master Cheng. Si Siegfried Luo, kilalang makapangyarihan at may mataas na katayuan, ay nagpapakita ng paggalang sa lalaking kanina lang ay inaabuso nila. Mr. Luo, hindi mo ba inasahan na magkikita tayo rito? Tanong ni Andrew Cheng, malamig at walang emosyon. Hindi po, Young Master Cheng. Wala pong sorpresa, nauutal na sagot ni Siegfried Luo, tila aliping natakot sa kanyang Panginoon. Pero si Agnes Fang ay nagngit-ngit. Mahal. Anong ginagawa mo? Bakit kayo muyuko sa lalaking ito? Young Master Cheng. Ikaw si Siegfried Luo. Dapat ikaw ang kinatatakutan dito. Lumingon siya kay Andrew Cheng, nanlilisik ang mata. Niloko mo lang ang fiancé ko. Mamamatay ka sa ginagawa mong yan. Sabay taas ng kamay upang saktan si Andrew Cheng. Pak! Isang malakas na sampal ang dumagundong sa ere. Hindi ito galing kay Andrew. Si Siegfried Luo mismo ang sumampal kay Agnes Fang. Anong karapatan mong hawakan si Young Master Cheng? Wala kang alam. Magbabayad ka sa kahangalan mo. Nag-aapoy ang galit sa boses niya. Pati ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa inis. Paano nangyari ito? Ang mismong fiancé niya ay nang-ahas bastyusan ng taong nagangat sa kanilang pamilya. Matagal na ang una at huling pagkikita nila ni Andrew Cheng. Sa isang eksklusibong pagtitipon ng mga elite sa China, si Andrew ang naging panauhing pandangal, samantalang ang pamilyang Luo ay halos nasa likod na bahagi ng venue. Isang sulyap lang at ilang salita mula kay Andrew ang tumatak sa kanya. Mula noon, nagsimulang umangat ang kapalaran ng kanilang pamilya. At ngayon, ang babaeng pinili niya para sa isang formal na kasalan ay ginawang kahihiyan ng taong iyon. Hindi makapaniwala si Agnes Fang. Hawak niya ang pisnging na mula sa sampal, gulat na gulat. Siegfried Luo. Sinampal mo ako. Para sa kanya. Umurong si Siegfried Luo, malamig na tinig ang sumunod. Felix Fang, pamilyang Fang, makinig kayo. Umiwas kayo sa gulo. Huwag niyong uulitin to. Wala na ang dating tikes niya bilang fiancé ni Agnes. Ngayon, parang sundalong naghahanap ng utos mula sa isang general. Duwag ka. Single ni Agnes Fang. Hindi mo man lang kaya ipagtanggol ang sarili mo sa isang lalaking walang silbi. Kahihiyan ka sa pamilyang Luo. Isa pang pak. Muling sumampal si Siegfried Luo.
Hindi ko kailangan ng fiancé na hindi marunong rumspeto kay Young Master Cheng, mariin niyang sabi. Ang kasalang ito ay negosyo lamang, at mula ngayon, tapos na. Tulala si Agnes Fang, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Huminga ng malalim si Siegfried Luo, saka muling humarap kay Andrew Cheng. Ngayon, ang kanyang tono ay puno ng paggalang at paghanga. Young Master Cheng, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Malamig ang titig ni Andrew habang ibinaling ang paningin kay Felix Fang. Simple lang. Gusto kong personal at taos-pusong humingi ng paumanhin si Felix Fang. Tumango si Siegfried Luo, at unti-unting nanigas ang kanyang ekspresyon habang dahan-daang lumingon kay Felix. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo, isang pasimula ng isang matinding bagyong paparating. Kabanata 555. Nang makita ni Felix Fang si Siegfried Luo na dahan-daang papalapit, tila biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga tuhod ay nanggotol habang unti-unting sumisilay sa kanyang mukha ang hilakbot. Ate, bayaw, pakiusap, maawa naman kayo. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Fang. Hindi ninyo ako pwedeng basta saktan dahil lang sa alitan na ito. Pagsusumamo ni Felix Fang, garalgal ang tinig at nanginginig sa takot. Ngunit ang nakita niya kay Siegfried Luo ay hindi awa, kundi malamig, walang habas na galit. Walang sinayang na salita si Siegfried Luo. Tahimik niyang inirol ang manggas ng kanyang damit, at marahas na tumingin kay Felix. Felix Fang, pinahiya mo si Young Master Cheng. At ngayon, magbabayad ka, malamig niyang pahayag. Isang mabagsik na sipa ang bumulusok sa dibdib ni Felix. Sa lakas ng tama, napalipad ito at bumulagta sa lupa, kasabay ng nakapanlulumong tunog ng bali sa kanyang binti. Arg! Sigaw ni Felix, nangingisay sa matinding sakit. Bayaw, tama na. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Pero tila naging bato ang puso ni Siegfried Luo. Sa halip na huminto, pinakawalan niya ang sunod-sunod na mabibigat na suntok at sipa. Parang hindi tao ang binubugbog kundi isang hayop na kailangang wakasan. Walang makakilo sa mga miyembro ng pamilyang Fang. Lahat sila'y nanlumo sa takot. Isa lang ang nasa isip nila, si Siegfried Luo ito, ang halimaw ng pamilyang Luo. Ate! Tulong! Ate! Hiyaw ni Felix habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha, ang mga luhay humahalo sa alikabok ng lupa. Hiniblat ni Siegfried Luo ang kanyang bukong-bukong at walang awang pinalo ito sa lupa, kaliwat kanan, hanggang sa mawalan ng lakas si Felix at halos mawalan na ng malay. Saka lamang siya huminto. Huminga ng malalim si Siegfried Luo at lumingon kay Andrew Cheng. Young Master Cheng, sapat na ba ito? Tahimik na tumango si Andrew, saka marahang lumapit sa dagwang katawan ni Felix. Yumuko siya at malamig na nagsalita. Felix Fang, makinig ka. Kahit may sumubok pang ipagtanggol ka, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Hawak ang binti niya ni Andrew, muling nagsumamo si Felix habang umiiyak, Young Master Cheng, maawa ka. Ayoko pang mamatay. Hindi ko sinasadya. Ngunit hindi siya pinansin. Sa halip, ibinaling ni Andrew ang tingin kay Agnes Fang. At ikaw? Yumiigting ang galit sa tinig ni Agnes. Siegfried Luo. Paano mong nagawang gawin ito sa kapatid ko? Hindi ito palalampasan ng pamilyang Fang. Kakalabanin namin kayo. Ngunit tahimik na umiling si Siegfried Luo, matatag ang paninindigan. Kahit pa magdulot ito ng digmaan sa pagitan ng ating mga pamilya, hindi ako uurong. Karapat-dapat lang ang kapatid mo sa kanyang sinapit. Nilapastangan niya si Young Master Cheng. Kailangang may managot. Wala kayong ideya kung sino ang sinusubukan ninyong tapatan. Dudurugin kayo ng pamilyang Fang. Sigaw ni Agnes, dali-daling lumuhad sa tabi ng kapatid. Tahimik na tumango si Andrew Cheng. Isa lang ang sinasabi ng kanyang mata, handa siya sa kahit anong ganti. Habang inaalalayan ni Agnes si Felix, tumingin siya sa dalawang lalaking naging bangungot ng kanilang gabi. Maghihiganti kami. Tandaan ninyo yan, aniya, puno ng puot. Kalmado ang sagot ni Andrew, pero tago sa buto. Hinihintay ko. Pagkaalis ng pamilyang Fang, humarap si Siegfried Luo kay Andrew, ang tinig ay may halong pag-aalala. Young Master Cheng, bakit ninyo sila pinalaya? Ngumiti si Andrew, malamig at puno ng estratehiya. Siegfried Luo, sa tingin mo ba, sapat na ang parusang iyon? Natahimik si Siegfried Luo. Namutla ang kanyang mukha. Nagpatuloy si Andrew sa mabagal ngunit nakakakilabot na tinig, sabihin mo sa iyong ama, tinatarget ko na ang pamilyang Fang. Kung gusto niyong hindi madamay, putulin ninyo lahat ng koneksyon sa kanila.
Isang komunikasyon lang, isang mensahe lang, ituturing kong pagtataksil. Nanginig si Siegfried Luo. Naintindihan niya ang pahiwatig, ang pamilyang Fang ay papunta na sa bangin, at ang pamilyang Luo ang may hawak ng pagkakataong agawin ang korona. Young Master Cheng, buong puso kayong susuportahan ng pamilyang Luo, mariing sagot ni Siegfried Luo. Maging siya ay handang tapusin ang anumang ugnayan nila sa pamilyang Fang dahil ito ang kanilang pagkakataong umahan sa rurok ng kapangyarihan. Habang papalayo si Andrew Cheng, natanong ni Siegfried Luo ang isang bagong bukas na yugto. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad siyang sumigaw sa butler, ipaalam sa lahat ng miyembro ng pamilyang Luo. May mahalagang anunsyo akong gagawin. Dalhin ninyo sa akin ang aking ama. Namutla ang butler. Ramdam niya, ito'y higit pa sa ordinaryong pagpupulong. Ito ang simula ng bagong panahon. Ang pagbagsak ng pamilyang Fang ay nakatakdang mangyari, at ang pamilyang Luo ay magmamarcha patungo sa kapangyarihan. Ang gabi mabangis. Ang hangin ay may dalang pangako ng digmaan, at ang halimuyak ng paparating na tagumpay. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.